Sabi, good father, take responsibility and reliable. Ang mabuting ama, minamahal, siya po ay responsible. Pinapasa niya lahat ng responsibilidad bilang ama. At ang sabi po rito, maaasahan. Maaasahan. Hindi yung ama, may mga ama umaasa sa kalang anak. Baligtad. Yung ama ang hinihingian nila yung mga anak nila ang hinihingian nila ng pera. Yung mga anak nila ang pinagtatrabaho nila tapos hihingian nila ng pera. Yun yung inutil na ama. Dapat hindi na nagpamilya. Walang karapatang magpamilya. Yung mga ganun. Sapagkat ang isang mabuting ama, sabi rito, maminamahal, a good father take responsibility and reliable. Siya ay nagpinapasa niya ang kanyang responsibilidad bilang ama at maasahan. Ibig sabihin na maasahan, pag may kailangan ng kanyang mga anak, talagang meron siyang maibibigay na tulong. Talagang mga minamahal, maasahan na merong mapapala ang mga anak niya paglalapit sa kanya. Hindi yun, huwag ka lumapit sa akin, wala nga rin ako. Yun yung mga walang kwentang magulang. Amen. Kaya tayong mga ama, minamahal, tinuturuan tayo ng Diyos na tumaas ang kalidad natin bilang mga ama. Tandaan po natin, hindi tayo laging narito. Darating ang araw, babawiin ng Diyos ang buhay natin. Uuwi tayo sa piling ng malapang nun. Anong iharap natin bilang mga mabubuting ama? Anong quality ng buhay mo nung ikaw'y naging tatay dito sa lupa? Pag hindi mo nasunod yung pagiging mabuting, mataas na kalidad ng pagiging buhay ng isang mabuting ama, ano yung pagmamalaki mo sa Diyos? Tapos pagdating dito sa lupa, wala ka na, pinag-uusahan ka pa na, yun ako. Hindi nga maging mabuting halimbawa yun. Pinag-uusapan ka ng mga anak mo. Wala ka na dito sa mundo. Yung mga kapintasan mo pa ang pinag-uusapan. Pero kung naging mabuting huwarang ka, napakaganda ng mga sasabihin sa iyo ng mga anak mo pagkalisan mo sa mundo. Amen. Hindi ka nila makakalimutan. Mabanggit pa lang yung pangalan mo. Nangingilid na ang luwa nila sapagkat naalala nila ang iyong mga mabubuting bagay, mga halimbawa na ipinakita mo sa kanila bilang mabuting ama. Amen? At panglima, sabi rito, maminamahal, good father is prayerful. Good father is prayerful. Tumatayong pastor ng kanyang tahanan. Dapat maminamahal, ang pinakamainit sa isang pamilya ay yung tatay. Dapat tumayo ka bilang pastor. Hindi yung mas mainit pa yung anak mo, mas aktibo pa sa iyo. Dapat ikaw ang pinakamainit, laging dumadalo, na memorya mo ang mga salita ng Diyos. At sabi ng Biblia, ipinapanalangin mo ang iyong mga anak. Prayerful ka. Kung ikaw mismo hindi nagpe-pray, paano sasabihin ng mga anak mo na mahalaga ang panalangin, samantalang ikaw mismo hindi ka marunong manalangin, hindi ka nagpupuri? Ano sasabihin sa iyo ng mga anak mo? Hindi nga nagpupuri tatay ko, tapos sasabihin niya, mag-pray kami. Sabi dito sa Job, chapter 1, verse 5, si Job, maminamahal, ay prayerful, siya ay umaakto bilang pastor sa kanyang pamilya. Basahin po natin ang Job 1, verse 5. Tapos sundan natin Deuteronomy chapter 6, verse 6 up to 9. Dito po sa Job, kapitulo 1, talatang 5. At nangyari, nang makaarawan ng kanyang pagpipista, na si Job ay nagsugo at pinagbanal sila, at bumangon maaga sa kinumagahan, at maghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nagkasala, at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Deuteronomy kapitulo 6, talatang 6 hanggang 9. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila sapagkat ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. At pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at ang mga magiging pinakatali sa iyong noo. At siyang isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Amen. 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 Ang mabuting ama, maminamahal, ay prayerful.
Kaya nga kung hindi ka pa prayerful ngayon, matuto ka na maging prayerful sapagkat umaasa sa iyo ang iyong pamilya. Ang iyong asawa, umaasa sa panalangin mo. Ang iyong mga anak, papasok sa mga school, papasok sa kanilang mga trabaho. Kung nagtatrabaho na sila yung pumapasok sa eskwelahan. Ikaw na ama ng tahanan. Sabi, umakto ka parang pastor. Katulad ni Job, sabi niya, baka ang aking mga anak ay nagkasala sa mahal na Panginoon. Nagandog siya ng handog na susunugin at nananalangin. At sabi rito, bilang pastor ng iyong tahanan, sabi ng Biblia, ituro mo sa mga anak mo ang salita ng Diyos. Sabi rito, at aking inuutos sa iyo sa araw na ito na ang aking mga salita ay sa iyong mga puso. At ituturo mo ng buong sikap sa iyong mga anak. Iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahiga, pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong mga kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. Sa verse 9, at isusulat mo pa sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Mga minamahal, ganyan po ang isang mataas na kalidad ng isang mabuting ama. Tumatayo siyang pastor. Lahat ng mga napakinggan mo rito, lahat na napakinggan mo mga salita ng Diyos, pagdating mo sa bahay mo, ituro mo sa mga anak mo. Sabi, lahat ng utos ng mahal na Panginoon na inuutos ko sa iyo ay masikap mong ituturo sa iyong mga anak. Ang sabi rito, iyong sasalitain kapag ikaw ay nakaupo sa bahay. Pero karamihan sa mga ama ngayon, mga minamahal, hindi sila nagpapansinan ng anak nila. Bakit? Yung anak busy sa cellphone, kaya yung tatay busy rin sa cellphone. Magkatalikod. Magkakasama sa bahay, pero may kanya-kanyang cellphone yung nanay, may kanya-kanyang cellphone yung anak, may kanya-kanyang cellphone yung tatay, magkasama sa bahay, pero malalayo ang kalooban. Bakit? May kanya-kanyang mundo. May kanya-kanyang mundo sila. Yung anak, ang mundo niya ay nasa ML. Yung tatay, ang mundo niya ay nandun sa negosyo. Merong tinatawag na online selling. Yung nanay, nandun naman sa panonood ng mga Korean novela dun sa cellphone. Kabagamat magkasama sa bahay, may kanya-kanyang mundo sila. Hindi nag-uusap, hindi nagkikita, hindi man lang mga minamahal nagkikibuan, hindi man lang nag-uusap. Ganyan ngayon ang problema sa pamilya. Na sinira ng dyablo, mga minamahal, ang pagsasama ng mga mabuting pamilya dahil sa cellphone na yan. Imagine, pati dito sa gawain, nagsiselfone pa rin. Mga bata, nagsiselfone pa rin. Yan, mga minamahal, tandaan nyo, yung 3 C, kung paano tayo iniligtas ng mahal na Panginoon, Christ, Cross, Calvary, 3 C din ang ginagamit ni Satanas para naman agawin ka sa Diyos. Para mapunta ka sa impyerno. 3 C din. Una-una, cash. Pangalawa, cellphone. Pangatlo, computer. 3 din yan. Pag nagkaroon ka ng cash, iisip ko kagad, ay ano kung magandang modelong cellphone ngayon. Yung Oppo. O kung anong mga cellphone. Pag nakakuha kagad ng cash, iba kagad ang takbo, isip kagad, cellphone agad. Tapos pag medyo may cellphone na, ang liit naman ng letra, ang liit naman ng tao. Hindi makontent. Computer na. Sa computer na. Kaya 3 C. Si Satanas, ang gagamitin ni Satanas para mga minamahal, agawin ka sa kamay ng Diyos. 3 C rin. Kung paano ka iniligtas ng Diyos sa pamagitan ng 3 C, Cross, Christ, and Calvary, 3 C din ang gagamitin ng diablo para agawin ka sa kamay ng Diyos. Cash, computer, at saka cellphone. Kaya maging responsible tayong gumamit ng cellphone. Amen? Ang mabuting ama, sabi ng Biblia, tumatayong pastor ng kanyang tahanan. Dapat ikaw ang dumisiplina. Marunong kang dumisiplina, maminamahal sa iyong mga anak. May panahon ng paghawak ng cellphone at may panahon, maminamahal, kung kailan ka magsa-cellphone. Gagamitin mo lang yan para sa may katuturang bagay, yung makakabuti para sa iyong anak. Maaring dyan sila kumukuha ng mga sa eskwelahan. Pwede yan paggamit mo kung kailangan gamitin. Pero pag yan ay ginagamit na sa ML, ginagamit na kung saan-saan,
panahon na para bilang ama, matutukan dumisiplina. Ituro mo ang salita ng Diyos sa iyong pagbangon. Sabi rito, pagkat ikaw ay lumakad sa daan, pagkat ikaw ay nahihiga, at pagkat ikaw ay bumabangon. At isusulat mo sa mga dingding ng bahay mo para hindi nila makalimutan. Maglagay ka ng mga bersikulo sa dingding. Lagay mo, bawal ang cellphone, ang utos ng Diyos. Magbasa kayo ng salita ng Diyos. Huwag mong iwawaglit sa iyong puso. Yun ang ipalit mo, pat-pat. Lagyan mo ng katakot-takot ng mga bersikulo sa Biblia. Kaya bago magpindot ng cellphone yung mga anak niyo, uy, may bersikulo dito. Nakukonsensya na kagad sila. Yun ang dahilan. Bakit sinabi ng Biblia, ito'y ilalagay mo sa iyong sabi sa inyong mga haligi, sa pintuan ng iyong bahay at sa itaas. Ibig sabihin sa mga haligi ng iyong tahanan. Ewan ko lang kung mayroong mga ganitong bahay ang mga kapatiran na may mga bersikulo yung bahay nila. Ang nakikita ko, minsan may nakapunta ako sa bahay ng kapatiran, ang nakalagay ng mga karatula, walang utang ngayon, bukas meron. Hindi bersikulo yung makikita mo. Makikita mo yung kung ano-anong mga bawal na sa tindahan nila. At pang-5, sabi rito, maminamahal, pang-6, sabi, good father encourage and comfort their children. Ang mabuting ama, maminamahal, ini-encourage niya ang kanyang mga anak. Amen? Pinalalakas niya ang loob na maglingkod sa Diyos. Siya ang nag-i-encourage, hindi yung, huwag ka nang kumanta, huwag ka nang magpagamit sa Diyos, wala ka nang ginagawa sa bahay. Dapat tayo pa nag-i-encourage. Sabi rito, huwag natin mungkayin sa galit ang ating mga anak. Dapat tayo pang magbigay ng lakas ng loob sa kanila. Sabi rito, basahin po natin ang 2 talata. 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 and 12 at Efeso 6:4. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 and 12. Gaya ng inyong nalalaman kung anong inugali namin sa bawat isa sa inyo. Nagaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak na kayo inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo magsilakad na rapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Dito sa Efeso chapter 6 verse 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa sabay at aral ng Panginoon. Amen. Amen. Sinabi ng Biblia, maminamahal, a good father encourage and comfort their children. Turuan mo ng mga aral ng mahal na Panginoon. Huwag mo mungkahiin sa galit. Hindi yung kada kibot mo nakasunto ka kagad, nakakurot ka kagad, nakakutos ka kagad. Kunting utos, babatukan mo. Kunting kurot si nanay. Tapos sipa si tatay. Hindi ganun. Sabi rito, maminamahal, huwag niyo mungkahiin sa galit ang inyong mga anak. Turuan niyo ng ayon sa saway ng aral ng Panginoon. Sabi rito sa 1 Thessalonians 2:11 and 12, gaya ng inyong nalalaman na kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo. Gaya ng isang ama sa kanyang mga anak na kayo inaaralan, pinalalakas ang loob nyo at nagpapatotoo. Pag uwi nyo, maminamahal, yun, napakinggan mong mga patotoo dito. Mga himala na ginawa ng Diyos, ipatotoo mo sa mga anak mo. Baka kanina nandun yan sa kantin, kumakain lang, hindi nakikinig. Ipaunawa mo sa kanya yung patotoo. Sabi, at kayo'y, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos, nang siya'y tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalulatian. Kaya nga ang mabuting ama, maminamahal, sabi, ini-encourage niya ang kanyang mga anak na maglingkod sa Diyos. At pampito, he loves their children and careful to discipline. Ang tunay na mabuting ama, maminamahal, sabi, meron niyang tinatawag na disciplinary action. Ang mga tunay na ama, sabi, nagmamahal sa kanyang mga anak at maingat na nagdidisiplina. Proverbs 13 verse 24. Ay, basahin natin. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 13, talatang 24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusan maminsan-minsan. Amen. Amen. Amen.
Yan ang ibig sabihin, maminamahal, na nagmamahal at maingat na dumidisiplina ng kanyang mga anak, ang mga mabubuting ama. Ibig sabihin, hindi sila konsentidor. Hindi, sige, gamitin mo yung cellphone na yan, gamitin mo hanggang magsawa ka dyan. Kinonsinti ng kinonsinti, kaya nga pag kinuha na sa bata yung cellphone, nagngangaw-ngaw na yung bata. Kasi kinonsinti mo eh. Dapat marunong kang dumisiplina. Sabi, siyang nag-uuro ng kanyang pamalo ay napupot sa anak. Pag hindi mo siya pinapalo, hindi mo dinidisiplina, galit ka sa anak mo. Gusto mo siyang itapon sa impyerno. Gusto mo siyang maparusahan sa impyerno dahil hindi ka marunong dumisiplina. Kinukonsinti mo pa. At ang sabi, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusa paminsan-minsan. Hindi masamang mamalo, basta huwag mo lang paluin sa ulo. Paluin mo sa puwet. Pagdisiplina. Sabi rito, a good father, he loves their children and careful to discipline. Maingat niyang dinidisiplina ang kanyang anak. Hindi siya marunong kumonsinti. Pag kinukonsinti mo ang anak mo, parang sinabi mo, sige anak, punta ka ng impyerno, maganda dyan. Parang ikaw pa nagtutulak na pumunta siya sa impyerno. Kaya kung nagmamahal ka sa iyong anak, huwag mo siyang kukonsintihin. Disiplinahin mo. Minsan, paluin mo sa puwet at ipaalam mo bakit siya pinalo. Kailangan siyang maturuan. Amen? Pangwalo, he will turn the hearts of the parents to their children. Ang mabuting ama, sabi ng Biblia, kanyang pinababalik ang puso ng mga ama sa kanyang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanyang mga magulang. Ibig sabihin, maminamahal, yung kanyang mga anak, handa siyang ibalik ang puso sa kanya. Yung sabihin, kahit anong nagawa niyan, handa mo pa rin tanggapin siya. Amen? Yung bukas ang puso mo, kahit anong tigas ng ulo niya, katulad ng prodigal son, sabi, nilustay lahat ng kanyang kabuhayan, inubos sa paluging pamumuhay, tapos nung naubos na yung kanyang mana, bumalik ulit sa tatay niya. Tsaka nag-a-apply na lang ng katulong. Pero tinanggap siya ng kanyang ama bilang anak na uli at binigyan uli ng karapatang pumasok sa bahay. At mga minamahal, binigyan uli ng sing-sing para ibalik ang kanyang pag-ibig uli sa kanyang anak. Ganun ang mga tunay na ama. Sabi, handang papabalik loobin ang puso ng ama sa kanyang anak at ang puso ng anak sa kanyang mga magulang. Sabihin, bukas ang puso para sa pagtanggap sa kanyang mga anak. Amen? Ang siyam, sabi, he encouraged and insists his family to serve God. Binibigyan niya maminamahal ng encourage. Sabihin, yung pinalalakas niya ang loob ng kanyang anak na patuloy na maglingkod sa Diyos. Magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat ganun tayong mga pamilya, tayo pong padre de pamilya. Hindi yung tayo pa naghahadlang sa anak natin, tayo pa ang gumagawa ng paraan para tuluyan silang matisod. Sabi, dapat encourage. Sabi, he encouraged and insists his family to serve God. Pilitin niya na ang kanyang pamilya ay magpatuloy na maglingkod sa Diyos kahit sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng kahirapan. Sabi, maglilingkod pa rin sa ating pinakamamala Panginoon sapagkat ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos ay ang ating mga mansyon sa langit. Amen? Pansampu, sabi rito, your faith will be refuge for your children because he fear the Lord. Ang ama, maminamal ang maging tanggulan ng kanyang mga anak. Dapat ikaw maging tagapagtanggol ng iyong mga anak. At sabi, sapagkat ikaw ay natatakot sa Panginoon. Pag natatakot ka sa Panginoon, maminamal magiging tanggulan ka, magiging shelter ka ng iyong mga anak, magiging kublihan, dako. Sabi rito, basahin po natin, Proverbs 14 verse 26. Dalawa na lang puntos, mamaya na malapit na tayo matapos. Dito po sa Proverbs chapter 14 verse 26, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Amen. Amen. Amen.
Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ibig sabihin, pag tumakbo sa iyo mga anak mo, safety sila. Hindi darating sa kanila ang sakit, hindi darating sa kanila ang kapamakan, hindi sila maminamahal, maminamahal ng mga pinagbabawal na gamot, o hindi sila maminamahal magiging miserable sapagkat ikaw magiging kanlungan nila, sapagkat ikaw ay natatakot sa Panginoon. Pag may takot ka sa malapan, magiging kanlungan ka ng iyong mga anak, magiging katibayan dako ka nila. Sabi rito, ikaw magiging kublihan nila. Pagtakbo sa iyo, safety na ang anak mo sapagkat ikaw ay may takot sa Panginoon. Amen. At ang sabi, mga minamahal, pang 11, sabi, blessed are the children of the righteous, for is faithful to God. Magiging mapalad ang iyong mga anak sapagkat tapat ka sa Diyos. Ang taong responsable, ang amang responsable, sabi ng Biblia, siya'y tapat sa Diyos, kaya maging ang kanyang mga anak ay magiging mapalad dahil sa kanyang ama na tapat na naglilingkod sa Diyos. Proverbs 20, verse 7. Kaya hindi basahin natin. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 20, talatang 7. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Amen. Amen. Dahil sa katapatan mo sa Diyos, magiging mapalad ang iyong mga anak. Magiging mapalad sila dahil sa katapatan mo sa pagdalo. Pag sinabing 3 times a week, dumalo ka ng 3 times a week, yan ang katapatan. Pag sinabing magbigay ng tithes and love offering, magbigay ka ng 10% plus love offering. Pag sinabing maminamahal, umiwas sa lahat ng mga tukso, ng mga bisyo, ng mga sanlibutan, gawaing mga sanlibutan, mga minamahal, umiwas ka sapagkat pagpapalain ng Diyos ang mga anak mo dahil tapat kang naglilingkod sa Kanya. Ang nagbe-benefits ng katapatan mo sa Diyos ay ang iyong mga anak na minamahal, pagpapalain sila ng ating mahal na Panginoon. At ang kauli-ulian, sabi ng Biblia, ito naman ay para sa mga anak. Kanina, puro sa mga magulang. Kauli-ulian, ito naman ang para sa mga anak. Basahin po natin ang 2 uling talata, Proverbs chapter 4, verse 1 into Mateo 15, talatang 4. Ito tandaan naman ng mga anak sa kanyang magulang o sa kanyang ama. Dito po sa Proverbs chapter 4, verse 1 and 2, dinggin niyo mga anak ko ang turo ng ama, at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral, huwag ninyong pabayaan ang aking kautusan. Dito sa Mateo chapter 15 verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayo sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Amen. 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 Ito naman sa mga anak, maminamahal, paano nyo naman itatrato ang inyong mga magulang, lalo na ang inyong mga ama ng tahanan. Sabi rito, dinggin nyo mga anak ko ang turo ng inyong ama. Makinig kayo upang matuto ng kaunawaan, sapagkat bibigyan kayo ng mabuting aral upang huwag nyong pabayaan ang aking kautusan. At ang totoong pagrespeto sa mga magulang, sabi ng Biblia, yung sumusunod po tayo sa ating mga magulang. Pinakikinggan natin ang aral nila. Sabi rito, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang sinumang manunungayaw sa ama o sa kanyang ina ay mamamatay na walang pagsala. Pag wala kang galang, wala kang respeto sa magulang mo, sumasagot ka, minumura mo, nanunungayaw ka, sumasagot ka ng pabulong, sumasagot ka ng patago, kasalanan yan. Sabi, hiikli ang buhay mo, mamamatay ka kagad. Hindi ka tatanda, mamamatay kang maaga sapagkat ang sabi rito, ang panunungayaw sa mga magulang ay may parusang kamatayan. Ayaw ng Diyos na nilalapastangan natin ang ama ng tahanan, sila po'y inilalarawan bilang mga minamahal sa ating mahal na Panginoon dito sa lupa. Sila ang pinaka-ama natin dito sa lupa at ang Diyos naman ang ama natin sa langit. Kaya nga kung hindi natin kayang respetuhin ang ating ama dito sa lupa, lalong hindi natin kayang respetuhin yung Diyos natin, yung ama natin sa langit, dahil hindi naman nakikita ang Diyos. Samantala yung ating ama, nakakasama natin at nakikita natin, pero hindi natin nire-respeto. Amen. Everybody shall praise the Lord. Tayo po'y umawit, mga minamahal.